Alam niyo mga kasubaybay ang nangyari doon sa puno ng Nara na natumba ng bagyo, na yun namang puno ng Nara na yun. Nabili ko. Yun ay sinubukan kong ikuha ng permit sa Pinro. Awan ko kung Pinro talaga o ang tawag doon sa opisina ng DNR Calapan, Oriental Mindoro. O ang Sinro kasi yung nasa Socorro sa Pasig. Nakikiusap ako na bigyan ako ng permit para maipalagari yung natumbang puno ng Nara. Alam niyo, hindi pinagbigyan ng inyong kasubaybay. Na malagari ko yung puno ng Nara na naputol, natumba dahil sa bagyo. Na yun naman ay sa akin. Kaya hindi maiwasang magtanong ang inyong kasubaybay. Babae na kausap ko dun eh. Sabi ko, ma'am, ay mabubulok lang ho yun. Sa tingin ko, mas mahusay kung gagamitin ho yun ipalalagari para mapakinabangan. Hindi ho para mabulok lang. Ay sabi sa akin, alam nyo, nung nasa Pinro, Calapan, kahit na mabulok yun, sipin mong kalukuhan yung mga yan. Tinumba na ng bagyo. Sarili mong puno. Mas gugustuhin mong bulukin kaysa mapakinabangan ng may-ari ng kahoy. Ito yung isa sa pinananawagan ng inyong kasubaybay, ang kalukuhan diyan sa DNR. Ay wala eh. Isipin mong kalukuhan nila yan. Natumba na ng bagyo, mabubulok na yung pasan ng punta ng pagkabulok. Ay gustong mapakinabangan ng may-ari, bakit ayaw mong ibigay, ayaw mong bigyan ng humihingi nga sa inyo ng permit eh. Magbabayad kung ano ang dapat at kaukulang bayad doon. Bakit ayaw nyo ibigay? Mas gusto nyo bubulokin yun? Ano sistema ninyo yan? Yan ay kaugnay doon sa sinasabi kong batas ni Kurikong na gustong baguhin ang ating kasalukuyang presidente. Isipin mo yan. Okay, baka naman kaya ayaw mong ipalagari ng may-ari ng kahoy na yun ay laan nyo para sa inyo dahil kayo ang nariyan sa kapangyarihan. Huwag nyo sabihin na hindi. Dahil kung sasabihin nyo hindi, gago kayo. Mas gusto nyo bulukin yung kahoy kaysa mapakinabangan ng mismong may-ari. Yun lang yun, yan ho ang sistema ngayon dito sa amin, sa Mindoro Oriental, maging sa DENR. Magbabayad. Ayaw eh. Ngayon alam nyo sa mga kinaukulan, yung nabilhan ko ng puno na yon, alam nyo, kapag may nakikita sila na sumisibol na mga puno ng kahoy tulad ng Nara, sabihin ng mga mahalagang kahoy, tangili, lawaan, bata pa, tinatabas na nila. Bakit? Katuwiran kasi nila, hindi rin naman mapapakinabangan eh. Magkakaroon ka pa ng kaso. Yan ang sistema ng DENR. Sariling iyo ipagkakait sa iyo. Yun lang yun. Sipin nyo ha. Sipin nyo mabuti doon sa may tuktok ha. Sa may talino. Sariling iyo ipagkakait sa iyo. At kitang-kita natin sa buong Pilipinas siguro yan nangyayari. Ngayon, ang gugustuhin ng taga-DNR, wala na anyang susunod. Paano ang susunod na henerasyon? Hindi kayo nag-iisip. Yun lang yun. Yung sistema ninyong yan, mga bata pa kami, sistema na yan sa susunod na henerasyon. Kami na yun eh. Yung henerasyon na pinaglalaanan nyo noon, kami na yun. Ayaw nyo pa rin? Nag-iisip ba kayo? Hindi maiwasan, magtaas ng boses ang inyong kasubaybay eh. Hindi ba? Alam ko, problema yan sa napakaraming probinsya eh. Yung mga katulad namin na mga mahirap at nag-aarimuhan lang
Napakahigpit nila. Pero tingnan natin, tulad ng sinasabi ng inyong kasubaybay, kapag ka ang pumunta sa kanila, may pera, walang problema. Sige. Kaming mahihirap, nagbabayad din naman kami. Ano lang ang inyong sinasakal? Karapatan ng mahihirap. May pera din naman eh. Willing ding magbayad. Kung magkano at ano ang mga dapat bayaran, magbabayad din. Palibasa mahirap, wag. Yun lang yun. Mamula tayo sa katotohanan. Alam na alam yan natin. Alam na alam natin ang nangyayari. Alam na alam natin ang pang-aabuso. Nako naman. Noon yung nakaraang vlog, may binalag ako yung sinabi ko na naging sanhi ng pagkaposa sa akin. Yung pinulot ko sa dagat, na dahil ako'y namulot sa dagat ng kawit, nung lagariin ko, hinuli ako ng pulis. Pusas agad. Parang nanghuli sila ng kriminal, mamamatay tao. Sipin mong kalukuhan nila yan. Dahil saan? Sa batas ni Curicong. Nung panahon niya. Kaya mapahapyawan ko yung katulad nung tinalakay ko nung nakaraan. Ito na. Nararanasan na yung hirap at higpit para sa ating mahihirap. Yung ginawa ng mga Aquino sa pang-aagaw ng kapangyarihan na gustong ulitin ngayon sa panahon ni BBM. Yun lang yun. Kung papaano hinigpitan ng Corazon Aquino noon yung mga batas para sa mahihirap na tinatamasa natin ngayon, siyang idinadaig natin, maging bukas kayo, pag-aralan yung mabuti. Yun ang pinaghihirapan natin ngayon, yung batas ng mangangagaw ng kapangyarihan na gustong ulitin ngayon sa kasalukuyan. Aagawin na naman. Hindi ba kayo natatakot? Kung ano na naman ang gagawin nilang batas para sa ating mahihirap? Kulang pa ba yung ginawa nilang paninikil sa karapatan nating mahihirap? Kulang pa ba para sa inyo? At sinusuportahan ninyo yung mga taong ganyan? Dahil kung ang tao'y may katinuan at may mabuting layunin sa ating bansa, iintayin nila yung tamang panahon na ibigay sa kanila yung kapangyarihan na hinahangad nila. Yun lang yun. Bakit gustong agawin? Doon pa lang sa pang-agaw, ibig sabihin, masama ang hangarin. Okay, muli mga kasubaybay, pinuputol ko po ang aking video sapagkat may dumating na bisita. Muli, patuloy sa baybayan ang aking YouTube channel at saka sa Facebook page. Muli, bye-bye.